Babalik lang lamang ako doon, Matet, para mas klaro ang pag-uusap. May away ba kayo, apat, laban kay Ian? Actually, hindi ko po masabing away, Okay. but misunderstanding, Tito Boy. Alright. Kasi Ian granted Rico Hizon, my friend, an interview. Yeah. At doon sa interview na yun, sinabi niya that he is the sole legal heir of Nora Honor's estate and legacy. Ano ang reaksyon mo doon? Totoo naman po eh. Totoo naman. Wala naman pong pagdududa dun. Kumbaga, kahit nga hindi niya nasabihin eh. Okay. Understandable. Alam na po ng lahat yan. Okay. Nagtatag siya ng one-person corporation na mamamahala ng Nora Honor Foundation and Nora Honor Enterprise. Alam niyo ito? Did he tell you about this? Or kasama ba kayo dito? Hindi po kami kasama. And nalaman na lang po namin about yung dalawa, the enterprise and Enterprise and the Foundation. sa social media din po. Okay. Ito ba'y in conflict sa iyong pananaw doon sa foundation na itinatag din ni ate mo, ni Lot? Di ba? I mean, there's a foundation, kung hindi ako nagkakamali. Nung shortly after mom passed away, nagmadali po kami na magtayo ng foundation because ang dami pong gustong, ang daming gustong mag-ano ng ni Mami. Capitalize po ba tawag doon? Parang gusto nilang gumawa agad ng mga foundation and everything. So nagmadali kami. Kasi kailangan, kaming lima yun. Kaming lima po yun. So doon sa talaga. foundation na yun, kayong lima ang kasama? Dapat po. Oo. Pero dito sa one-person corporation, kung hindi po ako nagkakamali, ayon doon sa interview ni Ian kay Rico Hizon, sinabi niyang ipinaalam sa inyo yung pagtatatag ng one-person corporation. No, Tito. Hindi. So wala kahit tawag, kahit pagpapabusina, kahit... Baka po yung dalawang boys. Baka po alam nila. Okay. But kami ni ate, definitely wala po. Ang pagkasabi dito ay pinaalam niya raw sa inyo ang pagtatag ng OPC at kasama kayo sa plano, although sa papel, it looks like si Ian lamang ang incorporator. Si Lot kasi in an interview, she denied this through a statement. Yes. Oo. Actually, nandun na po lahat sa statement ni Ate Lot. Kaya lang may mga tao po talaga na hindi pinili na basahin yung buong statement. Okay. Binasa lang po nila at inintindi nila kung ano yung gusto nilang maintindihan. So, hindi po nila binasa. Hindi po kami kasama, hindi po kami nasabihan, hindi po kami kasama. Okay.